comment sa MR ng WRC nung ano pa, January 2. Iba yan naman siguro. Baka iba naman yan. Hello, magandang umaga po. At ito naman tayo, ito po si Toto, tirador ng bayan. Wala pa akong pakialam kung sino ang tatamaan. Bato-bato sa langit, ang tatamaan ay huwag magagalit. Ang napapansin ko lang dito sa mga lahat na galit kay Digong ay pag pinuna mo yung isang batas na pumapabor kay Digong na pinabayulit ng batas na ng bansa natin, ay kinakampihan ko na daw yung killer. Ano naman, batas po natin yan kahit mamamatay na tao na yung apektado. Basta nahuli mo, iproseso mo ng maayos yan. Hindi mo pwede hulihin na walang warrant of arrest. Ganun lang po yun. Ngayon kung hindi ka pa nakaintindi, nasa inyo yan kung magpatuloy pa kayo magpakinig sa akin. Okay lang yan. At least alam nyo kung ano ang papuntahan ninyo, mali po yan. Sabi ko ninyo, mali po yan. Dapat mas magaling kayo sa sarili ninyo, ma-overcome ninyo o matatalo ninyong inyong emotion. Matuto kayong tumingin, maging lalawak ang paningin, maging objective kayo. Hindi ko muna, tira ka lang ng tira, ganito, Duterte, basta Duterte na tayo, laban Duterte, gano'n. Hindi po, hindi naman lahat. Ngayon, basta BBM, ako naman, malimit ka, tinitira ko si BBM kasi laging palpak. Wala pa ako nakita, isa lang ang bagay na nakita ko sa kanya na maayos. Nang tinulungan niya kami at pina-autopsy ulit yung bangkay nung kumuha ng killer para ipapatay si Kapir Silapid. Yun, pinapasalamatan namin si BBM doon. Pero maliban dyan, wala na ako nakita maganda, kundi panay agenda na kukunin nila sa 2028 ang pagiging presidente. This time, kasi wala silang pamalit kay BBM, ang inapupuso nila ay ilalagay nila si Romualdez. Ganon lamang po kasimple. Tapos, ipapa-impeach nila si Sara na may nakakita may kasalanan din, sinasamantala naman nila para pag matanggal na si Sara sa pwesto ay iupo ngayon ni BBM si Romualdez bilang Vice President. Napakadali, no? Hindi nyo ba nakita niyan? Warning na yun sa inyo. Magnanakaw talaga yung mga pamilya Marcos. Pag sinama nyo pa yan, aywan ko sa inyo kung hindi pa kayo maniniwala. Alam na natin maraming ninakaw hanggang hindi pa nila binalik. Tapos, sa side naman ng mga Duterte, nakita niyo mga kung gaano mamamatay tao, inakusan din na kumikita, nasa inyo din lang yan. Pero this time, kahit sino sa kanila, pag nilabag din ng karapatan ni BBM, ipaglabang ko rin ang karapatan ayon sa batas. Pag nilabag pa karapatan ni Duterte, ayon sa batas, paglalabang ko rin. Kaya wala na rin akong pakialam sa inyo kung feeling ninyo ay mali. Ang problema kasi, Teacher Mark Nax, good morning, no? Ang mga Pilipino natin, nakatingin sa tao. Pag binanatan mo yung kalaban ng kanilang manok, tuwa, papalakpak sa kanya. Makatotohanan ka talaga, Toto Kausing. Pag nabanatan mo naman yung kanilang ayaw ko na sa iyo, sa unsubscribe na ako. Ganun talagang buhay. Kailangan po magiging patas tayo kung sa issue lamang tayo nakatingin. Hindi naman ningid sa kalaban, binabanatan ko ni si Duterte. Kung ito ngayon, ako kumakampi kay Duterte paglabag sa kanyang karapatan, well, I'll fight to death his right to be respected of that due process right. The right to counsel and the right to be arrested only by the warrant of arrest issued by our own courts. Ganun lamang po yan. Ang warrant natin ay hindi po yan for sale. Hindi pwede may warrant sa ICC, hindi po matatanggap. Wala na nga tayong treaty obligation sa ICC. Bakit mo pag ginalang ang warrant ng ICC? Hindi mo pwede gawing excuse ang Interpol. Okay? So, pero pasikalye ko lamang yan bago tayo pupunta sa totoong topic ko. Ang totoong topic ko po sa ngayon ay itong mga tulpo. Napakakapal talaga ng mukha. Pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo, Mr. Ben Tulfo, si Ramon Tulfo. Ever since bilib ako sa mga ito, yung mga kung naging presidente ito si Rapi Tulfo, sobra-sobra pa yun mamamatay tao siguro kaysa kay Duterte.
At least, ang nagbabalansi-balansi ngayon, ito yung katotohanan ng buhay natin to. Yung mga taong sumusuporta kay Duterte, ang hinahabol nila ay mas nagtitimbang yung katotohanan na wala ka makitang adik sa kalsada. Walang naghaharing uri sa kalsada sa panahon niya. Kahit sabihin pa natin na drug lord din si Duterte, pero diyan mo sukatin. Pagdating naman ngayon sa panahon ni Bongbong, left and right po ngayon ang bentahan ng droga. Ganun po yung katotohanan diyan. Kita mo, bumabalik na naman mga patayan sa ngayon. May mga bumabanat, may mga riding in tandem, may mga kung ano-ano nangyayari sa ngayon. Yung mga patayan sa road rage. Dati walang road rage. Ngayon na, panahon lang ni Bongbong, yung panahon ng pulis na may bisikleta, may bicycle rider. Tapos binaga na nakakotse yung pulis pa na bodyguard sa ni Justice Rosario ata. Kung alam ko lang kung siya ang bodyguard tapos nagyabang. Tapos tinulungan pa ni Nick Torre, napilitan tuloy mag-resign si General Torre dahil doon. Tinulungan niya sa press con. Yan ang sa panahon ni BBM po, ang dami pong mga pangyayaring krimen. Gano'n lang. Kung gano'n, ikumpara mo sa panahon ng kaya hindi natin masisisi yung mga DDS na ipaglaban ng pukpukan si Duterte. Gano'n lamang po yung kasimple. Pero dapat din siyang parusahan. Mapatunayan natin na siya po ang talagang utak ng pagpapatay nitong mga namatay sa war on drugs. Kasi mali din man talaga yan. Ang sa akin ang punto dito, kung punto por punto or batas por batas ang pag-uusapan natin, una, mali po yung pag-aresto. Dahil dapat idadaan sa korte, hindi nyo ginalang. Ang sabi pa ni Justice Adolfo Ascona, simple lang. Kung sinasabi nyo na hindi nyo ginagalang ang ICC, dapat hindi nyo in-implement yung warrant of arrest. Pero kung sinasabi nyo ginagalang yung warrant of arrest, hindi pwede na selective kayo na hindi nyo kilalanin ang Article 59 ng ICC. Dapat lahat ng batas sa ICC, ginalang ninyo. At kung ginalang ninyo Article 59, dinala nyo sa korte si Digong Duterte. Ganun lang kasimple. Tapos sabi nyo, kumambyo kayo, sabihin nyo na yung Republic Act 9851 na mayroon sarili nating lokal na batas na crime against humanity. At sa Section 17, inendorso nyo daw, sinuko nyo si Duterte, papunta sa korte dahil gamit ang batas na yan. So ngayon, I subscribe to the argument of Attorney Rufil Banyak, isang magaling na komentador ng Radyo Mindanao Network na sa DYHP Cebu. Sabi niya, kung gagamitin nyo ang Section 17, abogado po siya, Section 17 ng Republic Act 9851, lokal na batas yan. So kung lokal na batas yan, hindi ka makakaiwas ngayon sa constitutional law ng Pilipinas na lahat ng warrant ng pag-aresto ay dapat may warrant of arrest. So dapat gumalang din kayo ng warrant of arrest at wala kayong katwiran na isuko niyo si Duterte na walang warrant of arrest. Sinabi din ni dating Justice Adolfo Ascona, ganito, pagdating naman sa Section 17, sabi niya, okay, susundin niyo na isuko niyo. Pero may nakalagay pursuant to treaties and extradition or treaty obligations. Wala na kayong treaty obligations sa ICC kaya hindi nyo pwede isuko. Ngayon, with that, emboldened with that, mag-prepare ako ng disbarment cases laban kay Prosecutor General at Richard Anthony Fadolion, kay Yusek Nicholas Felix T, kay attorney na tawag ko ngayon, kay Attorney Boying Rebulla. Kasi sila nang gumagamit yan. Sino pa bang ibang abogado gumagamit yan? Isasama ko sa kaso. Okay, diretso muna tayo kay Tolpo. Itong kay Tolpo na kaso, kaya yung Team BBM ay dating Team DDS din yan, ng mga traidor sa DDS. Isa sa DDS dati si Rapi Tolpo, si Erwin Tolpo, at saka si Ben Tolpo. Si Ben Tolpo, independent, pero dumidikit sa kanyang kapatid. Ngayon, ang issue ko sa number 1 sa kanila, political dynasty. Pangalawa kong issue sa kanila, wala po silang educational
na kakayahan kasi hindi sila gumraduate sa college. Ganun na kasimple. Mama, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit bawal sa Constitution ang walang edukasyon. Ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit hindi siya dapat sa tinatawag na political dynasty. Nagsampa ako ng kaso laban kay Erwin lang, hindi ko sinamang ibang tulpo at ang ibang mga nag-political dynasty sapagkat wala pa akong pera pambayad. Ang kaya may makita ninyo kung bakit ako nanghihingi ng tulong sa inyo, pambayad po sana sa COMELEC yan na ibabayad ko kada tao kasi nasampahan ko ng disqualification nang hingi ng bayad ang COMELEC ng 10,500. Pero kung mag-donate kayo, lahat yan, politiko sa Pilipinas, kakasuhan ko yan. Wala. Hamak na vlogger lamang ako sa ngayon. At saka, siyempre, legal writer. Ganun lang kasimple pinagkakitaan ko. Yun lamang po ang aking dahilan kung bakit ganun na humingi ako. Maraming nagtatanong kasi bakit nanghingi ako ng donation. Well, donation is just asking for voluntary obligation. Pero kung ayaw nyo, well, wala rin ako magagawa. Ganun lang kasimple. I'll just do my best. Kakanta na lang ako ng Just Once. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Because here we are, back where we were before. Ganun lang kasimple. Anyway, ang sabi naman ni dating Justice, si Carpio Morales, Conchita Carpio Morales, basta nag-try ka, panalo ka na. Kahit ang kaso mo natalo, basta nag-try ka, parang panalo ka na rin. Yun ang gusto kong prinsipyo ni Justice Conchita Carpio Morales. Ito na kayo, tulpo tayo ngayon. Bago ko ilatag ang mga video na kahanda ko sa akin, dahil ko muna sabihin, bakit sila bawal sa political dynasty? Nakalagay po, ito, memorize ko ito ha. Hindi kagaya kay Justice Marbiclione, nagkaklaro, binabasa niya lang. Ako naman, memorize ko ito. Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution ay nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty. As may be, may, hindi as shall be, hindi as may be defined by law. Ang ibig ko na po sabihin yan ay dalawang aspeto yan. Ang unang aspeto, equal access clause sa public service. Dapat pantay-pantay tayo lahat. Equal access. Ang unang argumento ko laban sa mga Tulfo brothers na to, alam nyo na mananalo kayo. Tumakbo pa kayo. Wala pa kayong edukasyon, hindi pa kayo graduate. Wala kayong alam sa basic law, sa principle of lawmaking. Hindi nyo alam, hindi po paggawa-gawa lang ng batas yan. Kailangan pinag-isipan na malalim ang batas. Hindi yung kesyo gawa. Kita mo, gawa si Rapi Tulfo ng batas. Si Pares, Magna Carta for si Pares, alam ni Teacher Mark Reaction. Ano nangyari? Pabor pa sa Pabor pa sa mga ship owners. Ay nako. Nagagalit tuloy sa iyo, Rapi Tulfo, mga seamen. Tapos ito naman, si Erwin Tulfo, nag-privilege speech. Sabi niya, I rise for personal and collective points. I am condemning the continuing process of using media men as part of the police or PDEA operations in every drug operation. Media men are not employees of the government, and if they are killed in police operations, then who will pay for their lives? What will make it of them if they are killed? Their families. And then the law, Republic Act 9165, requires that any case in relation to drug boost can never prosper without media men as witnesses. That's why
I am invoking that to amend the law, Republic Act 9165, to remove media men because they would be putting their lives on the line. Ganun siya, ganun. Akala mo, ganun, palakpakan sa ng ibaw. Anong nangyari? Tumayo po isang magiting na congressman, artista pero matalino, si Congressman Richard Gomez. Sir, can I interpret? Yes, sir, sabi niya. Sir, kung sa Tagalog pa, luma na po yan ang sinasabi mo. Bakit luma? Hindi kapapasalamang natin ang batas at tinanggalan natin ang media men. Hindi kakahiya ka, Erwin Tulfo. Oh, yan ang congressman na gusto mo maging senador pa. Oh. Pagkatapos na nagsalita sa kanyang programa sa Punto Asintado, kasama niya si Anjo Bendijo. Sinabi niya, kinriticize niya, binira niya yung Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong 2024 pa. Sabi niya, yan po ay pang tulay na pampato lamang. Mga bibi lang daw dadaan, mga bisikleta. Kasi noong araw pa na, ibig sabihin, alam niya na may depekto 2024 pa lang. July 2024. Bakit hindi siya nag-imbestiga? Sana hindi natuloy yung pagbagsak ng tulay ng Kabagan Isabela, Santa Maria Bridge sa Isabela. Kita mo, anong ginawa? Wala man lang siyang ginawang resolution calling for an investigation into the substandard bridge being constructed across Cagayan River in Kabagan to Santa Maria, Isabela. Wala. Iboboto na ba yan? Wala nga edukasyon. Hindi niya alam kung anong batas na gagawin. Tapos, magyayabang pa. O, ngayon, ito. May isa pa ito si Rapi Tulfo, kasama nila. Akalain mo ba naman, gusto mag-propose ng batas? Alam mo ba ano lang ang isang gagawin niyang batas? Na lahat na nakabili ng sasakyan, kailangan iparehistro mo kagad, change name na kagad. Nako, ganito. Nagtanong yung isa, Sir, wala ko akong pera. Gusto ko magkamotor. Bumili ako ng motor ng Rusi lang, pinakamura, second hand pa. So ngayon, nabili ko lang 20,000. Ngayon, nadili ako. Ano ang parusa binibigay ni gusto ni Rapi Tulfo? 20,000 ang parusa ng bumili pag hindi pa niya pinarehistro sa kanyang pangalan. 20,000 din parusa sa nagbenta. Ngayon 20,000 ang halaga ng motor, mas mataas pa yung parusa. Anak, saan ka ba nakakuha ng batas na ito? Anong klaseng batas yan? Yung Magna Carta for Seamen mo. Kaya ilang beses na nakapunta na sa Bicameral Conference Committee, na-aprobahan na, tapos pinasa kay Bongbong, binalik ni Bongbong. Correct mo. Parang may teacher, nagsabit yung isang estudyante, Sir, ito na pong test paper ko. Binalik, correctin mo. Hindi ko muna iko-correctan. May mga mali dyan, ayusin mo. Parang ganun nangyari kay Rapi Tulfo. Ginagawa mo lang School of Law ang Senate. Sinisweldohan ka pa? Scholar ka ba? Na mag-aaral kung paano gumawa ng batas? Ito naman si Lito Lapid. Kita mo to talaga. Ginagawa ang eskwelahan ng Senado. School of Law nila. School of Lawmaking. Gumagawa si Lito Lapid sa dami-dami ng experience na pangalawang 2 terms na sa ngayon. Sabi nga ni Atty. Luke Espiritu, boto niyo sa Atty. Luke Espiritu Sabi niya, ito si Lito Lapid, 6 plus 6 plus 6, 18 years na nag-OJT sa Senado. Sana ngayon marunong na siya. Pag manalo pa siya ulit, pangilan na? Plus 6, magti 24 years na siya. Ilang taon ba siya sa artista? Nung pumlakda ng mga pelikula niya na wala nang nanonood, tumakbo pagka-senador. Una, tumakbo pagka-vice-gobernador sa Pampanga. Pagkatapos naging gobernador 3 times sa Pampanga, wala namang ginagawa, kundi kikita ng 1 million kada araw mula sa mga quarry sa mga buhangin na binugan ng pinatubo. Tapos nung nagpalit ng gobernador, si Among Edda,
ay nadiscover na yung 30 million na dineklara ni Lito Lapid nakita ng Pampanga Provincial Capital sa loob ng isang taon mula sa mga buhangin sa Pinatubo, sa Lahar, ay kinikita lamang ni Among Ed ng 30 million sa isang buwan. Ibig sabihin, 1 million a day ang binubulsa ni Lito Lapid. Kinasuhan din siya dyan. Hindi ko lang alam kung bakit dinismiss ni Conchita, hindi Conchita, si Mercedes Gutierrez. Isang corrupt na naging ombudsman. Tapos, pero nabuhay ang isang kaso na laban sa kanya. Binasura na yun ng Sandigan Bayan dahil kuno sa tumatagal, hindi naman lang tumatakbo ang kaso. Kaya violation of speedy trial right ni Lito Lapid. Yan po yung tinatawag na 728 million fertilizer fund scam. Kumuha sila ng mga abono na tubig, walang bidding. Kaya nangyari. Kinita naman ni Lito Lapid yun. Kaya bumili siya ng mansion sa 2005, bumili siya ng mansion sa PhilInvest. Ang nagbenta pa sa kanya, kaibigan ko. Ang nag-broker. Tapos bumili din siya ng mansion, na 2 mansion sa Las Vegas. Kaya 2 mansion sa Las Vegas na bisto nung nahuli ang kanyang asawa na si Marisa Tadio Lapid na nagbitbit ng $50,000, tinago siya sa 2 sa medyas, 2 tag 10,000. Tinago ang iba kung saan. Sa bag ang isa, $10,000. Nabisto. Kulang na lang ilagay niya sa kanyang bra yung tag $10,000. Nabisto. Ngayon, hinuli siya ng FBI at kinasuhan. So para makalaya siya, ginamit ngayong pampiyansa yung 2 mansion sa Las Vegas na binili. Yan, nabisto. Bakit naman ang ombudsman hindi kumaso sa kanya ng lifestyle checks? Ngayon, tapos niyan, hindi pa nagkasya, bumili naman mansion sa Purak, 2 na mansion diyan. Isa sa Angeles, bumili pa rin ng mansion. So si mansion killer yan. At saka huli, bumili siya sa Anbayacob. Bumili din siya sa Magallanes. Ang mahal ng Magallanes, 100 billion yan ang isa. Parang Forbes Park yan sa Makati. Kaya tumakbo siya ng pagka-mayor sa Makati, nakabili siya ng mansion dyan. Ganon ang ginagawa ni Lito Lapid. So ngayon, sa hinabahaba ng panahon na naging senador siya, ang nagawa niyang batas na pinagmamayabang noong 1999, Lapid Law daw, na hindi na daw kukuha. May mga tao na daw na matutulungan na daw sa mga abogado, hindi na. Alam mo yung mga abogado, pinisturbo mo pa. Kunti na nga kinikita ng mga abogado sa kanilang mga appearance fees, mga hearing, thank youhin mo pa yung kanilang serbisyo. Yun lang pinagmamayabang mo, isa ka isa-isa. Tapos ditong bandang huli, pinagmamayabang niya yung naipasaraw ang kanyang ginawa niyang batas na declaring Pampanga as the culinary capital of the country. Ang problema lang, mahina ang batas mo. Kasing hina ng ulo mo, Mr. Lito Lapid, pasensya na. Bakit? Binasura ni Bongbong Marcos, hindi pinirmahan, kaya hindi naging batas, naging basura. So, yan po ang mga senador kagaya ni Erwin, kagaya ni Bong Revilla din, si Jinggoy din, si Rapi Tolpo, si Erwin Tolpo, anong gagawin nila? Batas hanggang ngayon, ilang buwan na siya naging, ilang taon na siya naging congressman, wala pa akong nakarinig na magandang batas na ginawa niya sa House of Representatives. Tapos tatakbo pag senador, may gana pa sila, 2 ni Erwin Tolpo. So number 1 na issue sa kanila is political dynasty. So sabi ko kanina, 2 aspeto yung Section 26, Article 2. Una, equal access to opportunities in public service. So paano magka-equal access kung sigurado kayo panalo? Yung 2 position dapat ibigay nyo na sa ibang mga tao yon. Total may isang Senado, may isang Tolpo na sa Senado. Number 2, the problema ba dyan? Pangalawang provision yan ng Section 26, no, prohibit political dynasty. Doon pa lang, huwag natin muna banggitin ang pangalawa. Sinabi ng Constitution, prohibit political dynasty. Ibig sabihin nun, kung ano ang interpretasyon ng political dynasty sa pamilya, ay hindi na kailangan ng maggumawa ng batas. After all, ang dinugtong na naman as may be defined by law. Ibig sabihin, pwede mangyari na may definition ng political dynasty na hindi na kailangan na may batas. Ganun po yun.
Tapos sasabihin nyo, walang batas kasi walang enabling law. Alam mo, ginagamit lang ngayon ang argumento ng mga interested persons na gusto nila magkakaroon ng kapangyarihan at nakipagkutsaba din sa kanila yung mga justice. Hindi kaya natatakot mga justice sa kanila. Sa ngayon, hawak ni Romualdez ang majority ng congressmen. Kaya niya ipa-impeach kahit sinong justice ng Supreme Court na kumontra sa kanila. Yan ang pinaka-number 1 nila na armas. Kakampi man niya si Erwin, ganun gagawin nila. So, sino pang isa na gumawa ng batas? Sa bagay, mas maganda na rin ata ito kay Bong Revilla. Siya nag-utor ng batas ng although hindi rin ako kakampi sa kanya. Siya nag-utor ng batas na 10,000 sa mga senior citizens. Hindi ko alam kung pang ano ba yun, saan, pang one time ba yun o ano. Ay, nako. So anyway, ang pag-usapan natin, ipakita ko sa inyo yung una, sino bang involved sa political dynasty dito? So, ibig sabihin, pwede ba yan? Kung ako tanungin mo, kapag magkakapatid ang pinag-usapan, hindi na kailangan ang kahulugan, ang definition ng batas. Kasi magkapatid kayo, wala nang duda yun. Ang kailangan lang maybe defined by law, kung mga, halimbawa, i-extend mo ba pinsang buo, pangalawang pinsan, yan lang ang kailangan as may be defined by law. Kung sinabi sana ng Constitution as shall be defined by law, iba yung salitang shall, iba yung salitang may. Pag sinabi mo shall, hindi ka pwede magpaparusa sa political dynasty kung walang batas, walang kahulugan o walang batas na bibigay kahulugan ng kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Pero ang salita na word, ginamit na salita is may. So salitang may, dapat sana maisipan ng Supreme Court yan na salitang may ay hindi na kailangan ang batas para mabigyan natin, maintindihan natin ng mga botante kung anong ibig sabihin ng family dynasty. Pag magkakapatid, kapatid mo si Bentulfo, pagdududahan pa ba yan? Kapatid mo si Rapitulfo, magdududa ka pa ba dyan? Kung hindi mo maintindihan yan na family dynasty, ibig sabihin, kulang po kayo sa kaalaman. Or pinipikit nyo lang inyong mga mata. Ang sabi ni Gwen Garcia dyan, nung magsalita siya, pinupuriin si Bongbong Marcos sa rally sa Cebu, walang pumalakpak. Pero nung sinabi, hindi, nirerespeto ko rin si Duterte, pumalakpak ang dami. Sabi ni Gwen Garcia, na tumatakbong pagkawan, ang kalaban niya si Pambari 4, pero lamang ata ngayon sa survey si Pambari 4. Ngayon sabi naman ni Gwen Garcia, nung walang pumalakpak kay, sinabi niya, pinuri niya si BBM, na walang pumalakpak, ano ba kayo? Unsa man mo? Mga buta? Ibig sabihin, ano ba kayo? Mga bulag. Pero mabilisan na recover, ay, mahal ko rin si Duterte. Ay, nirespeto ko rin. Pinalakpakan siya. Ganun po yun. So, ibig sabihin, nagbulag-bulagan lang itong mga tulpo na to. So, next na issue ko sa kanila ay base sa sinampa ko na kaso sa COMELEC at hindi pa na-desisyonan ng COMELEC. Hinantay ko na lang ang notice ng COMELEC. Pakitigin mo ulit, baka may notice ng COMELEC dito tungkol sa kaso ni Tulfo sinampa ko. Ang isa sa mga rason na nilatag ko laban kay Erwin Tulfo ay qualification. Wala siyang edukasyon. Hindi graduate sa college. Nag-aral sa UE pero hindi naman nakagraduate. O ngayon, ano yon ang ibig sabihin? Saan ko makikita ang rason na yon? Nandyan po yan sa Constitution. Nagsasabi, Section 1, Article 11. Nagsasabi, public office is a public trust. All employees must at all times render, tingnan nyo, render service with utmost, salitang utmost, with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Paano ka maging efficient kung wala kang pinag-aralan? Anong trabaho ng senador? Pag-isip ng malalim kung anong pinakamagandang batas na gagawin. Hindi basta-basta kay gagawa ka lang ng batas na para magbigay ng libreng abogado. At para gagawin mong culinary capital ang Pampanga. Mag-isip ka ng malalim.
Hindi kagaya ng batas na ginawa nila ni Tito Soto, ni Ping Lacson, na Anti-Cybercrime Prevention Act. Problemado ang mga abogado sa ginawa nilang batas. Bakit? Kasi nilagay nila Section 21, jurisdiction. Nagsasabi, ang jurisdiction nilagay nila sa definition, may jurisdiction ang Pilipinas kung ang biktima ay Pilipino. May jurisdiction ang Pilipinas kung ang isa sa mga elemento na krimen ng cybercrime ay nasa Pilipinas. May jurisdiction ang Pilipinas kung ang damage o danyos ay makikita sa Pilipinas. Hanggang dyan lang. Ang Pilipinas hindi korte. Ang problema natin, aling korte ang may kapangyarihan na maglilitis at maghuhusga. Hindi nyo nilagay ang korte, nilagay nyo Pilipinas. Sabi niya, kahit sa labas pa ng Pilipinas gagawin, at kung dito ang damage sa Pilipinas, ay pwede silang masasakop sa criminal law ng Anti-Cybercrime Prevention Act. Hindi nga sinabi kung saang branch ng RTC, Angeles RTC ba, kagaya kay Tonying, nagsampa siya ng cyber libel laban kay Maharlika. Saan niya sinampa? Sa Angeles City. Bakit sa Angeles City? Hindi naman siya taga-Angeles ata. Kahit ba taga-Angeles siya. Hindi naman nakabase sa kung saan ka nakatira. Bakit hindi sa Manila? Bakit hindi sa Quezon City? Ganun katalino kung gumawa ng batas sila ni Tito Soto, si Ping Lacson. Bakit? Ano pa ba ang hindi nyo nagawa na ipapangako ninyo, na gagawin ninyo at tumatakbo pa kayo? Ibigay nyo na sa iba yun. Ang tawag daw sa kanila, hindi daw sila senior citizen candidates, kundi seasoned candidates. Seasoned na nga kayo eh. Tapos, ang mga sinasabi nyo gagawin nyo ngayon, hindi nyo pa nagawa noong nakaraan. Anong klase kayo, Hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Ibigay nyo na sa mga kabataan yan na nakapag-aral sa kolehiyo. Hindi ko sinasabi na dapat abogado. Ang importante lamang, nung college ka, nakapag-aral ka ng mga batas sa Constitution, batas sa paggawa ng batas, paano nagpuproseso yung mga batas dyan sa Kongreso. Yan ang pag-aralan nyo dapat. Dapat meron kayong crash course ganon. Tapos dapat meron kayong batas, basic na criminal law, basic na civil law, basic, lahat lang, mga general knowledge on laws, lahat ng kind of laws. Pwede na yun. Hindi na kailangan maging abogado ka pa. Basta may knowledge ka lang kung ano mga prinsipyo ng batas. Ang problema, hindi ka nga nakatapos, hindi ka nakapag-aral nga. Tapos, isasalang mo sarili mo. Tingnan mo si Lito Lapid, I move. Ginawa na lang OJT, yung naeskwelahan ng Senado. Dagdagan pa ito si Robin Padilla, I move. Hindi alam kung anong gagawin, anong sasabihin. Natatawa tuloy sa kanya si JV Ejercito. Presiding officer si JV Ejercito. Hindi niya malaman ni JV Ejercito kung anong gagawin niya. Hindi alam ni Robin ang gagawin. Dapat sana ang gagawin ni Robin, I move for the declaration of sabihin natin, for the declaration of the adjournment of our session today. Parang ganun. Ang kanya ginawa, I move. Ayun, ginagawa niyong OJT. Kailan pa kayo mag-isip pag-aral kung hindi na kayo Senado? Ang problema sa inyo, sinasamantala ninyong kasikatan ninyo. Kasi laos na kayo sa pinanggalingan ninyong mga pelikula o entertainment industry, dyan naman kayo gusto kumita. Wala din pinag-iba dyan kay Willie Rebillame. Isa rin ito. Wala rin gagawin ito, kundi gagano. Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Bigyan ng jacket dyan! 5,000? Ayan, ganun ang gagawin niya. Kung mag-away doon si Tolpo, ganun gagawin ni Willie Rebillame. Tapos ano pa bang sinabi ko, isa sa mga dahilan yan, ang sinabi pa ko pa kay Erwin Tolpo, siya ay hindi Pilipino. Amerikano po siya. Bakit siya naging Amerikano? Napatunayan niya, inamin naman niya na may passport siya mula noong 1991 ay binigyan siya ng passport, ng US passport.
ang pangalan ay Erich Sylvester Tulfo. Yun po inirenew noong 2001. Erich Sylvester Tulfo pa rin ulit. Nirenew pa rin ng 2011. Erich Sylvester Tulfo. Pang-apat na US passport binigay sa kanya noong 2021. Erich Sylvester Tulfo. Ang tanong na lang dyan, pwede ba siyang i-disqualify? Na ang totoong pangalan niya, Erwin Tulfo naman, hindi naman Erich Sylvester Tulfo. Yan ang tanong na lang dyan. Iyan na lang ang issue na titira. Ang argumento ko dyan, hindi na pinag-usapan kung anong pangalan ginamit mo nung nagkaroon ka ng US passport. Importante, ikaw ang nagbenepisyo, ikaw nagpapakasasa, ikaw nag-i-enjoy ng pagiging American citizen. Hindi lang yan. Nagsundalo ko pa US Army mula noong 1988 hanggang 1996. So, hindi na importante kung hindi ikaw si Erich Sylvester Tulfo. Importante, ginamit mo lang ang alias at kinuha mo naging sundalo ka, ang allegiance mo nandun sa United States of America. Hindi ka naman tatanggapin pagiging sundalo ng Amerika kung hindi ka manumpa. I swear my allegiance to the United States of America. Ganun na kasimple ang ginagawa mo doon. So, yan po, sa batas po, sa prinsipyo ng batas na dapat alam ni Erwin Tulfo, what you cannot do directly cannot be done indirectly. So, kung ikaw nakapangalan sa passport, Erwin Tisiba Tulfo, direct yun. Ngayon, ang ginamit mo, ay bang nakapangalan, Erich Sylvester Tulfo, indirect yun. Andun pa rin papasok yung prinsipyo, what you cannot do directly, you cannot also do indirectly. Yan po ang pang-apat na rason na aking binato laban sa kanya. Yung panlima na rason na binato ko kay Erwin Tulfo, na-convict ka sa libel, 4 na libel. Kaya 4 na 5 taon na prohibition ang nakapatong sa iyo at hindi ka pwede pang tumakbo. Pinakamaaga mong pagtakbo na pwede ay 2028 pa. So ganun po ang aking mga argumento laban kay Erwin Tulfo. Gusto ko sana sampahan din si Ben Tulfo, but the problem is money. Sisigilin ako ng kumilik ng 10,500 pesos na filing fee. Gusto ko rin sampahan ang anak ni Rafi Tulfo na si Ralph Wendell Pua Tulfo bilang District 3 Congressman ng Quezon City. Kaya wala na ng pambayad na 10,500. Gusto ko rin sampahan ng disqualification sa political dynasty ang asawa ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo na taga Isabela. Kaya lang wala ko pambayad na 10,500. Gusto ko rin sana sampahan ng disqualification ang kapatid ni Rafi Tulfo, tsaka ni Erwin Tulfo, tsaka ni Ben Tulfo, pati si Ben Tulfo, bilang paglabag sa political dynasty constitutional prohibition. Kaya lang wala akong 10,000 pambayad para kay Ben Tulfo, para kay Jocelyn Pua Tulfo. Kaya ako nanghingi ng donation sa inyo. Kung magbibigay kayo, isa na naman ikaso ko. Gusto ko rin kasuhan yung mga Vilma Santos, si Lucky Manzano, pati anak niya si Ralph, si Brian Recto. Na political dynasty rin, tatakbo si Vilma na gobernador, tatakbo si Lucky Manzano na vice gobernador, tatakbo ang isang anak niya na congressman. O tapos, ang tatay niya na nakangiti na nagnakaw ng 90 billion na PhilHealth at saka 117 billion na pera ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Tapos, gagawin niyang ibig sabihin, meron ka na magnanakaw, meron ka pang political dynasty. Ganoon naman po sa kanila ni Vilma Santos. So ngayon, pakinggan natin itong mga ginagawa ni Erwin Tulfo. Pero ang kapal na mukha niya, tignan mo. Alam niya na bawal siya at magpropose pa daw siya, pag manalo siya, magsasampa daw siya ng batas na bawalan ng political dynasty. Hindi ba yan? Nakakahiya. O tingnan mo. Sinabi niya yan. Yan Erwin Tulfo on anti-dynasty bill will give others a chance. Anong ibig sabihin yan?
Number 1 pa siya sa survey, sabi ni Cassandra Daisy. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po ako naniwala na totoo ang survey. Bakit po? Kasi po, lumalabas po sa mga kalye survey ay hindi po totoo yan. Yan ang nangyayari. Sa mga kalye survey, hindi po siya lumalabas. Ulitin ko lang, sa mga kalye survey na panoorin sa YouTube, lahat ng kalye survey. Kaya huwag kayo mag-alala na akala nyo number 1. Ano lang yan? Drawing lang yan. Mamaya, sa sunod, ipapalabas yung kalye survey. Wala po sila. So, ngayon, ito naman po ang sinabi niya isa. Ipakita ko rin ito yung magkakapatid at anak. Ito naman si Rapitol po, nandito rin. Ito. Ito sila. Ginagawa nilang family business ang mga pambansang opisina. Opisina ng bayan. Ayan. Tingnan mo sila. Di pa? Yan, 712 po, Understanding Political Dynasty Misplaced, sinulat ni Sena de Guzman Trinidad. Sabi niya, Manila, Philippines, tingnan mo yung mukha, si Rapi Tolpo, asawa ni Tolpo na si Jocelyn Pua Tolpo, anak niya si Namataba. Oh, masiba kaya mataba. Pasensya ka na, masiba. Salitang ano lang yan, dahil siya mataba ka. Ralph Wendell Tolpo. Sa ilalim, si Erwin Tolpo. Tapos si Wanda Teo Tolpo. Wanda Tolpo Teo. Tapos si Ben Tolpo. Yan. Ang hindi ko pa makalimutan, nagkutsaba si Wanda Tolpo Teo, si Erwin Tolpo, tsaka si Ben Tolpo. Nainggit si Ramon Tolpo na kapatid nila, sinulat sila sa kolom ni Ramon Tolpo at binisto sila na nagkaroon sila ng kontrata na 60 million binayad ng Department of Tourism na kung saan sekretary noon ni Duterte, si Wanda Tolpo Teo, nagbigay sa 60 million kay Bitag News Network ni Ben Tolpo para kuno ipatalastas ang turismo sa Pilipinas. At ang ginawa niyang anchor doon sa Bitag News Network, ang kapatid niya si Erwin. Ganon sila kabastos. 60 million kinuha nila, hindi man lang nila binalik. Wala pang bidding-bidding yun. So ganon po sila katindi. Naku, ito naman. Ipakita ko sa inyo yung 2000, kailan pa ito? February 20, 2024, mas maaga pa pala, ay tinira na ni Erwin Tolpo yung Kabagan Santa Maria Bridge. Pero, alam niya ng depekto, hindi man lang niya inimbestigan sa Kongreso. O, ito. Yan. Pero ngayon, noong 2018 lang by Aljo, dyan sa Isabela, pinondohan ng over 600 million ng Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels motor. Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o kalahating kilometro. Ganda Dadaan ka maganda lang sa aerial. Okay. Hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. So tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. Tricycle nga, hindi pwede dahil 3 wheels. 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yan? 600 plus million. Sus, forbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 ng mga motorista araw-araw. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabuboost yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda. Ganda. Ang problema, umuuga raw ang tulay. Yan Alam niya na umuuga ang tulay noong February 2024. Anong ginawa mo, Erwin Tolpo? Congressman ka na noon Ba't hindi mo inimbestigan? Hindi ka na-file ng resolution? Baka hindi siya marunong gumawa ng resolution. Bakit hindi ka gumawa ng resolution para imbestigahan ito?
Mr. Erwin Tulfo? If you're really for the country, and if you dare to be serving the Filipino or the Filipinos in the best or in the ultimate manner, efficiently, bakit hindi mo pinimbestigahan ito? Sana kung pinimbestigahan mo ito, hindi na sana nangyari yung pagbagsak ng tulay. O pakinggan pa natin ulit si asentado kumita ng pera. Baka kahoy ang ano niya, pundasyon. Anong kahoy? Tignan mo naman, bakal, simento yan. Ano klaseng bakal yan? Tumuga-uga. Pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya mayroon daw tagabantay. 4 wheels, sorry. Hindi Ikot pwede. kayo. Ano 2 ba wheels yan? lang at saka motorsiklo. Sangiring. 600 million. Ang tanong ng mga residente, Nako. substandard ba ito? Substandard. Mabuti na lang may isang magaling na magiting na vlogger na sa construction siya. Mga binablog niya, construction. Sabi niya gano'n, mukhang ito ay substandard. Substandard. 600 million na buwis ng taong bayan, hindi na magamit. Yung buisit. 2018 pa lang. Oh, yeah. Ano pala tayo? 2004. Biro mo, hindi na magamit. Ay, DPWH, mag-practice na kayo magpaliwanag mamaya, ha? Yan. Gamitan nyo ng mga terminology na hindi namin maintindihan ni Bay Aljo, ha? Yan, ha? Mga kung ano-ano dyan, mga structural kuan, ha? Pati mga computation, ha? Mag-practice na kayo. Sabihin mo dyan na kuan, ha? In English, ha? Listen, in English. Mag-practice na sila. In English, ha? Okay. Yung mga terminology. Terminology at saka mga x multiplied by 37 factor 7. Yung mga trash detail na yan. Hindi niya alam mga pinagsasabi niya. Nagmamayabang pa. Naku, kakaya ka naman. Yan, mga ganyan. Oo. Yung mga configuration. Yan, yan ha. Yung mga slope, mga pag-aaralan nyo ng... Walang slope pinag-usapan dito. Practice dito mamaya. Dahil isa lang ang tanong ko sa inyo, niluloko nyo ba kami? Yung mga malinaw pa sa sikat ng araw. Mga T-square nyo ginagamit. Yan, mga square root of 16. Practicein nyo na yung mga sagot sa amin mamaya. Pag hindi masagot, ay, alam mo na. Patawag ka agad dito. Wala kayo. Magpaliwanag kayo. Pero mo, 600 million. Tapos motorsiklo lang ang pwedeng dumaan. Kita mo? Tingnan mo, sa gilid pa yung dumadaan yung motor. Mga talentado talaga itong mga ito. Doon ulit sa ilalim dumadaan yung mga sasakyan. Kaya pala naglagay ng tulay dyan na para talaga sa mga sasakyan. Of course. Nasa linya na ng... Ayan. At least nakita na ninyo kung gaano katindi itong taong ito. Okay? Sa sunod, siguro, pakinggan naman natin itong ginagawa ni Erwin Tulfo at saka ni Ben Tulfo. Kung makapaglait, wagas. Tingnan mo. Tinitira dito si Leni Robredo at tinitira rin yung si General Rolando Bautista. Isang general na pinagpipitagang general na graduate ng Philippine Military Academy. Tapos pakinggan natin. Ito si Erwin Tulfo. Yan. Oy, kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ulitin ko lang. Mga kakampings, ibasura si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Leni Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Sure? Loko-loko ka. Mga kakampings. Tingnan natin. Isa naman. Ito naman ang isa, yung kapatid, si Ben Tulfo. Tingnan natin. Pakinggan nyo naman si Ben Tulfo kung
makapagsalita, sobrang wagas din. Oh. Mga kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tolpo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito, si Ben Tolfo. Akalain mo naman, tawagin niyang bobo si Leni Robredo? Huwag niyo nang iboto ito. Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo. Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin yung industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Leni Robredo? Give me a break. Yan. Mga kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tolpo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito, si Ben Tolfo. Akalain mo naman, tawagin niyang bobo si Leni Robredo? Huwag niyo nang iboto ito. Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo. Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin yung industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Leni Robredo? Ay, Give me a break. Bahala kayo kung iboto yan. So, yan lang po ang masasabi ko ngayon. No? Kahit hanggang dyan lang muna yung natin. Ang ating vlog para sa panahon na ito. Abangan nyo yung vlog ko kay Boom Revilla. Ha? Kasi matindi pa yun. Mas matindi yun. Ngayon, mag-shoutout ako sandali, no? Sa kay Bernardo Menjola, Ignalagim. Tapos si Teacher Mark Reax, good morning. Romel Garcia, Kasyong Provinciano. Yun idol, birahin ng mga birahin kasi US citizen pala si Sylvester Irich Tulfo. Ruel Panganiban. Katoto, sabi ni Kapersi, ala daw sa saligang batas ang nuisance. Wala nga. Hindi bali na lang maging presidente. Patakbo na lang ako ng presidente. Solicit ako ng suporta kay Teacher Mark Rex at Attorney Libayan. Rodo Saruda, Grace Lumactod, Hermes Pulyoso, Onde Leon. Okay. Tama yan. Issue lang, hindi tao. Danilo, Thailand, sabi ni Teacher Mark Rex. Naimbaga-bigat sa mga kamsat ko. O, bigat pa. Maya paabak sa mga kabalen ko. Danilo, Thailand. Nababulbia B5. Huwag natin kalimutan, taga Davao din ang mga tulupong. O, taga Davao, ang nanay po nila ay taga Davao Oriental. Si Miss Teshiba. Ang tatay nila ay taga Batak, Ilocos Norte na sundalo. So nung na-assign siya sa Mindanao, nagkita sila ni Miss Teshiba sa Davao Oriental at doon sila nabuo ang kanilang pag-iibigan, ang kwento ng kanilang pag-ibig. At palipat-lipat siya kaya si Erwin Tolpo pinanganak sa Tacloban, Leyte. Iba-iba silang lugar ng pinag-anakan. Si LB Del Socorro, yung mga karapat-dapat kasi na maging senador ay hindi naman binoboto pang mananalo. Yun. Jimmy Erupegida, magandang umaga, Dr. Engineer Toto Kausing. Cynthia Gabriel, no on Tolpo. Ondoy Leon, totoo sinasabi nyo si Rapi Tolpo na kung tawagin namin, dati ay Idol Rapi pero nawalang ganak. Okay, Rogelio Tapado, kaka. Magandang umaga po. Mayap abak sa iyo, Rogelio. David Junior Mondera, Edsel Garcia. Ano paki mo sa mga Tolpo? Ang kaso mo, hindi mo depensan. Ay, wala na akong problema sa kaso ko. Hayaan mo yan. O si Erwin Tolpo pa pala, bumili din yan ng mansion. Ibinigay niya sa kanyang asawa nandun sa Amerika. Ang pangalan niya sa Amerika hanggang ngayon ay Irich Sylvester Tolpo. Bumili siya ng mansion doon para sa kanyang asawa na nakalimutan ko pa si Filipina, si Pinay. At andun din mga anak niya. Si Eufronio Taduran, Doc Toto, Tirador, what do you think kay Pacman? Si Pacman nag-graduate sa college pero
fake news na yung ano nila, minaniobra daw. Yan ang narinig ko. Diyan sa UMAC daw, University of Makati, gumraduate. Titirahin din natin yan. Tapos sa Bumblebee, Music Lover. Makikita naman sa kanyang mga salita eh. Uneducated cannot speak that like me as well. Kahit magsalitang Tagalog ng salitang Bisaya, kasi Bisaya siya, maralaman mo naman, kahit salitang Bisaya, magagaling talagang masalita. Kagaya ka nag-broadcast sa Bisaya si Attorney Rofil Banyak, parang galing. Bilib ako sa kanyang mga salita. Pati po yung kapatid ko nagsasalita, nag-broadcast sa Ilonggo, nasa Hiligayno na dialect. Ang galing niya mag-broadcast, kaya nanalo sa pagka-board member si Ratrat Lindale Kausing. At sa ngayon, namatay siya sa cancer dahil nga support nahasin ng cancer niya nang nalaman na disbar ako. Inanon sa pati nanay ko, namatay pagka-disbar ko, ay okay lang yun. Life is life. Anyway, the definition of life is not based on whether you were disbarred or not. Ang dami naman mga yumaman na mga hindi nga nakagraduate ng college. So kagaya Kitolpo, naging senador pa. No, hindi man lang nakagraduate ng college mga yan. So, Rene S. de la Cruz, di naman kasi yan abogado nagmamarunong kung hindi lang yabang pa. Rene Renua, katoto, may Divina Law Office naman sila. Walang si kay Dean Divina. Iba naman yung talagang abogado ka. Hindi yung, kasi ikaw magdidebate. Hindi naman ang abogado mo tatayo, Your Honor, I am representing Erwin Tolpo and here is his argument. Hindi naman ganun. Dapat si Erwin Tolpo magdipag-debate. Siya naman ang buboto. Hindi uyaw. Toto, tirahin mo si Erwin Tolpo at Swan ito. Bring Perardi home, dynasty sa Senado. 2 Cayetano, Jinggoy at JB. 2 Estrada, no? 2 Villar. Baka maging 3 Tolpo, kalahati ang Senado, artista. Hay, nako. Kaya po, sumikap tayo. Mga lahat na huwag ko iboto. Hindi lang kayo isa hindi boto. Ikampanya po natin sa ating mga kamag-anak. Iyan na lamang po. Malaking tulong na. Tapos ang kamag-anak nyo, kampanyahan din na sa kanilang kamag-anak nila at kani-kanyang mga tinatag na mga kaibigan. Ganun po magagawa natin. So, Dina Baranda. Good morning, Attorney Toto. Music Lover, iba ng ugali ng mga Pinoy. Habang inilalantad mo ang pagkatao ng isang politiko, lalo nilang pinapanigan. Well, baka naman magbabago na rin. Tapos Music Lover, sa mga Pinoy, hindi epektibo yung binabato ng putik. Yan. Hindi naman, ang tinatawag ko po yung putik, yung hindi totoo eh. Yung fake news, pero yung katotohanan. Jigger Yarte, kasuhan mo para ipakita. Actually, kinasuhan ko na nga. Kaya lang, ang problema kong kumirik hanggang ngayon, wala pang aksyon. Si Noy Permosa, Ruben din, Bumblebee. Si Ruben, dapat si Willie Revillame, si Jacket Boy. Tapos si Manolito de Vera. Biro mo, isipan mo lang, manalo si Kwan. Mananalo si Willie Revillame, isa. Artista yan. Hindi na sabihin natin hindi artista, entertainment. Mananalo si Bentolpo, parang entertainment yan. So 2 na sila sa pelikula. Tapos sa entertainment world. Si Erwin Tolpo, pangatlo, 3 na sila. Andyan si Bong Revilla, 4 na sila. Andyan si Jingo Estrada, 6 na sila. Andyan si JB Ercito, artista din, 6 na sila. Sino pa ba yung ibang artista? At least yan, si Rito Lapid, 7. Ang laki ng kaya, naku, ano na mangyari? Panay pang artista na batas lang gagawin nila. Third D, our family never vote and will never vote. Lapid, Tolpo, good morning, Dr. Toto Tirador. Salamat po. Maraming hindi lang po kayo hindi buboto. Ikampanya ng pamilya niyo sa lahat, sa buong pamilya ninyo na huwag na iboto po. Los Biminda Labitag, Marcos talaga subok na magnanakaw mula sa ama hanggang sa mga anak. Totoo po yan. Jigiriarte, Comelec ang pinakamalaking problema sa taong bayan. Yes, we will solve this puzzle called Comelec. Ano nga pa yung natagpuan na daw ng mga materialis ng ACM doon sa residential area sa Davao? Ano yan? Yayariin nila. Titirahin nila si Duterte. Papadalunin nila si Carlo Nograles. Music Lover. Ang tatagalis politika pero
ang mga Pilipino mahirap pa din. O music lover, simula nung mabuo ang 1987 Philippine Constitution, nariyan na ang provision tungkol sa, yung nga, tama, nakikisa ako sa yung, yung paghihinayang sa ating demokrasya. Nakakatakot po talaga pag nanalo mga Tulfo, 3 sa Senado, tapos sa Congress 3 rin, si Jocelyn, si Jocelyn, si Wanda, at saka si Ralph Wendell. 3 So, totoo po, lahat na sinabi nyo, napakakaawang Pilipinas kapag lahat ng artista ito manalo. Alam mo, sa lahat ng artista, kung bakit sila pumasok sa pelikula, sa politika, laos na kasi sila sa pelikula. Kaya huwag niya kayo magpapaguyo sa kamangayan ng sayaw-sayaw ni Bong Revilla na budots-budots. Sa sunod, titirahin ko si Bong Revilla. Bumblebee, sarap gulpihin daw sa kalsada na walang galang sa lahat. Cassandra Daisy, Erwin Tulfo, kay Erich Tulfo, hindi totoong number 1 sa survey. Sa kalye, talo. Tama nga, sa kalye survey po, talo sila lahat. Kaya huwag ka maniwala dyan. Music lover, napapagalitan lang sa pwesto yung mga pamilyang panahon pa ng Hapon. Politikos na ngayon nadadagdagan ng mga bagong pangalan. Bato-bato din yan. O, nanay niya, Tisiba, Hapon din yun. So maraming binanatan ng Hapon noong araw. Rolando Lazarte. Siguro anak si nanay niya, anak sa ng hindi naman anak sa Hapon na unang pumasok na Hapon dito. So Bumblebee, Cassandra Daisy, bawal i-connect ang voting machine. Tama, dapat hindi i-connect yan. Anyway, napasama po sa aking petisyon yan na sinampa sa Supreme Court. Eric de la Cruz, ang dapat imbestigahan dyan sa Santa Maria Cabagan Bridge ay si Mandarambong Revilla dahil siya ang committee. Tama po, isasama ko po sa topic kay Bong Revilla pang magta-topic ako. So abangan ninyo kay Bong Revilla mamayang hapon. Bumblebee, sobra yabang sa kayabangan ang dapat pangalan sa damuhong ito. Antonio Almonte, sindikato sila sa magaling sa batikos. Sindikato sa pagbatikos. Pag binatikos po ni Erwin Tulfong isa, tatigilan niya kasi binigyan na siya ng pera, ipasa niya kay Ramon Tulfo. Si Ramon Tulfo ng babatikos, pag nabigyan siya ng pera, ipasa niya kay Rapi Tulfo, babatikos din ni Rapi Tulfo, pagtapos ipasa kay Bin Tulfo. Ganon po sila kasindikato. Bumblebee, 5, dapat si Erwin gulpihin sa kalsada, kayabangan. Music lover, ang problema para sa mga busamugtante, hindi binubuto. Cassandra Daisy, Hoy Tulfo. So hanggang dyan lang magandang umaga po. Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Rapi Tulfo, Ralph Wendell Tulfo, Wanda Tulfo Teo, at saka si Jocelyn Pua Tulfo. Mag-resign nga kayo nga, please lang. Kung talagang wala kayong balak sa pera ng bayan, mag-resign kayo. Si Lito Lapid, resign din. Pera lang ng bayan na hinanap mo. Si Willie Revillame, withdraw ka na. Si Bong Revilla, resign din. O sino pa ibang tumatakbo na yan, si Pia Cayetano, delikadesa, huwag ka na tumakbo. Si Villar, huwag ka na tumakbo, delikadesa, tsaka nagnanakaw naman ng mga lupa, tatay mo Record nyo yan Tapos si Abby Binay, nakakahiya naman papalit ka sa parang minana mo mula kay Nancy yung pwesto. Ano ka ba? Kakahiya naman kayo. Okay, diyan lang po tayo.